Palala na po mga kapatid. Di po ba, kung pupunta ka sa mall, pupunta ka sa SM, pupunta ka sa labas, nakikita natin na talagang grabe na po yung mga pananalita ng mga tao. And either yung mga bata po, mga kapatid, yung mga, titingnan natin yung mga generation ngayon, parang ang hirap nilang maniwala sa Diyos. So as Christian, sa mga nandito na nanonood, bilang isang Kristiyano, paano mo din ilaban or paano mo paninindigan, paano mo tatayuan po ang pagiging Kristiyano or paano mo ilalaban mo si Jesus sa buhay mo. So kung titignan po natin yung sitwasyon ng mundong ito, kailangan ng mga Kristiyano na tumatayo sa kanilang mga pananampalataya. So meron akong 4 na ituturo po na S upang sa ganon mapatunayan natin na tayo po ay tumatayo nawa sa pananampalataya natin sa Diyos na buhay. So number 1 na pag-aralan natin, ituturo ko sa 4 na S. Number 1, sabi na dito, stand to your word. So sa pananalita pa ng natin nawa sa mundong ito, sa iyong pananalita, nawa po nakikita na si Jesus sa pananalita mo. So napakahirap na tignan na ngayon, sometimes sa mga Kristiyano pa, napakasakit dahil kung ano po yung uso na word, no? Pansinin niyo po kung ano yung lumalabas na uso, ginagaya po ng mga kabataan, ginagaya po ng mga bata, kahit ito po'y saluwat na po sa pananampalataya natin. So nawa po sa ating mga Kristiyano, sa mga nanonood dito at sa mga manunod pa, tayuan dapat natin yung pananamalita natin. Yung pananalita na natin ay kakaiba dapat tayo sa mundong ito. Dapat kung ano po yung ating pananalita, ano po yung word na lumalabas sa atin, nawa po'y nakaka-bless sa iba. Hindi yun, uy, Kristiyano ba yun? Di ba Kristiyano ka? Para yung ganun, nawa po, wow, nakaka-bless naman yung pananalita ko. Nawa ganun po tayo mga kapatid. Kaya po, sa unang S, stand to your word. Tayuan mo na dapat wag natin gayahin ang mga pananalita sa mundong ito. Kung alam mo na hindi na itataas ang Diyos sa pananalita na yan, wag mo na pong gawin. Basahin po natin yung mga ngaral chapter 5 verse 2. Yanan po natin at mapapatunayan in that verse sa mga ngaral chapter 5 verse 2, we need to stand, we need to fight na sa mundong ito, sa pamamagitan na inalalaban natin yung tamang pananalita. Sige po. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. So napakaliwanag po yun, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ito po yung between God. Kung nangako kang, Lord, help us na yung pananalita mo ay maayos, huwag mo na pong gawin. So yung pangako mo, kapatid, huwag mo dapat ipako. Dahil mahirap po yung nangangako ka na hindi mo ginagawa. No? Sa mundong ito, kapatid, ilaban mo or nakikita dapat yung first one, stand to your word. Pangalawa po, stand to your action. Para maipakita po na nilalaban po natin si Jesus. Nilalaban po natin si Jesus sa buhay po natin at sa mundong ito, sa action po palang nakaka-bless ka na. At nakakalungkot ngayon, marami kami napapanood ng aming mahal na asawa, nanonood kami sa Facebook. Either yung Elias na dance, nakakalungkot dahil pati sa church, ginagaya po ng ibang church. Nawa po kayo po na nananampalataya sa Diyos, yung action niyo po, nawa po ay nag-bless po sila sa mga action natin.
And hindi lahat po na uso sa napupunod po natin ay naaayon sa gusto ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, anong sabi niya? Either you eat or drink or whatever you do it for the glory of the Lord. Kaya kung hindi na ibibigay yung glory ni Lord sa ginagawa mo, yung hindi na ibibigay yung glory ni Lord sa mga ina-action mo, kapatid, ay itigil mo po at huwag mo pong gawin. At tawa po sa bawat action natin, sa bawat ginagawa po natin, sa lahat ng mga nanonood ngayon, by your action, maipadayawan ko man ako. Sa Tagalog, mapurihan nawa ang Diyos sa lahat ng action natin. Galatians 6 verse 7, tandaan natin, ano sabi niya doon? Kung anuman ang itinatanim mo dito or anuman ang ginagawa mo, aani po yan. So yung action mo po ay nag-a-action ka ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nag-a-action ka po na hindi nakakalugod sa ating Diyos na buhay. Sigurado po yan. Yan yung tinatanim mo, aaniin mo yan. Kaya kung ano po yung ginagawa natin ngayon, please, all of this viewer, lalo na po sa mga nananampalataya, kung ano kasi yung ginagawa natin, yun yung namamana for next generation. Lalo na kung meron kang anak, kung ano po yung ginagawa mo bilang magulang, yun po ang ginagaya ng mga anak nyo. Ikaw naman ay kabataan, kung ano po yung ginagawa mo as the youth of Jesus, kung ano yung ginagawa mo, yun yung gusto mo na gayahin po ng mga next generation. Kaya doon po tayo sa action na tama. And Genesis chapter 3 verse 3 to 5, ito po yung si Cain, yung action niya ay mali. Kaya po ang nangyari, kung mali yung action niya na offering kay Lord, hindi po tinanggap ng Diyos to. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, gawin nawa natin yung tama, ilawan natin yung action natin na tama, para sa ganun, mapadayawan at i-bless tayo ni Lord. So yun po yung una. At pangalawa, yung una po, stand to your word, stand to your action. Ang pangatlo po na pag-aaralan natin, ang sabi na, stand to your commitment to the Lord. Sometimes ito yung nangyayari po, especially sa mga manunood po na nagpapagamit sa church, no? Kung meron kang commitment kay Lord, wala pong lugi po sa pag-una or pagyapak sa commitment niya sa Kanya. Like example, nag-commit ka na magpagamit po sa music team. Pero once naman ka lang naman na nagpapagamit, hindi po. Pag tinanggap mo yung calling mo kay Lord, yayakapin mo dapat ito, paninindigan, mamahalin, upang sa ganon, yung commitment mo sa Kanya, no, matatayuan mo po. Kapatid, wala pong, sala sa init o sala sa bubig sa ministry. Nawa po patuloy na nagpapagamit nawa tayo, patuloy na binibigay nawa natin yung buhay natin sa Kanya, patuloy na ibinibigay mo yung talento mo sa Kanya. Sabi niya nga dito, yung fully, the word fully po kapatid, buo. Kaya yung commitment mo dapat sa Kanya na gusto ko na magbago, Lord, gusto magpagamit sa Kanya, sa iyong Lord, nawa po buo. Hindi po may kulang. Kaya sa mga nanonood ngayon, just type amin po kung agree po kayo. Wala pong ang pagsiserve kay Lord. Ang gusto ni Lord full. Ang gusto ni Lord, yung buong buo, yung commitment mo sa Kanya. Kung sinabi mo na I will stand to my commitment, gusto ko na magbago, Lord, ito yung commitment ko sa iyo, nawa po kami, panindigan po natin yung sinabi natin kay Lord. Dahil hindi tayo nagsasalita sa tao, nagsasalita po tayo sa Diyos. So sabi niya pa dito sa chapter 3, ay sa number 3, stand to your commitment. Ang gusto ni Lord yung best. Hindi po yung tira-tira. May commitment ka kay Lord, magbabasa ka naman ng Bible, ilang minuto lang, ilang segundo lang. May commitment ka kay Lord, pero yung prayer time mo naman ay ilang minuto lang yung pray mo, samantala yung pagkawan natin ng cellphone, mas marami yung oras natin para sa mundo ito. Nawa po, do our best to serving God. Ano ba yung sabi niya dito? Your ministry,
No, kung may commitment ka sa ministry, please panindigan po natin, mahalin natin, yakapin po natin. Ano pa dito, yung commitment mo sa giving, nangako ka na, Lord, I will support the church, I will support the ministry of our church. No, tapos mamaya hindi ka na nagbibigay. Nawa po lahat ng mga pinangako natin in giving, kung meron kang pinangako sa church, gawin mo po. Why? Because hindi po bulag ang Diyos. Lagi po sinasabi dito sa church, mga kapatid, hindi po pitsugin Diyos yung pinagsasambahan natin. He knows everything. Nakikita niya po tayo sa maliit na ginagawa natin, sa malaki na ginagawa natin. Hayak man ito, lihim man na to, ito po'y alam ng Diyos. Kaya kung nangako ka, by your commitment in giving, do it, kapatid. Huwag mo pong atrasan yan. Pang-apat po, sabi niya, by prayer. No, ano pa, kung may commitment ka ng prayer, ako yung magiging prayer warrior po ng church. Pero isang bisis lang mag-pray sa isang buwan. No? Pag sinabi mo kay Lord, I will be the prayer warrior of the church, araw-araw, umaga, gabi, kung kinumbig ka ni Lord, mag-pray ka. Dali yung commitment mo kay Lord. Ano pa? Ang sabi niya po doon, in serving by the Word of God, kung commitment mo mag-share the Word of God, huwag kang magsawa. No, hindi lang po yung salita ngayon na nagagamit na po while sharing the Word of God. Yung ginagawa namin po ngayon by live streaming, that is sharing the Word of God to the lost soul. Kaya ngayong pag-share mo lang sa mga post ng mga about verse sa Facebook, yan po ay sharing na din of the Word of God. Sometimes mas marami pa po yung sinishare natin by wordly. Nawa po wala pong ganun. No. Pakisabi po sa iyong sarili, nawa mas marami po yung sinishare mo sa maka-Diyos, or baka di mo pa sinishare po yung post ni pastor, post ng church nyo, ay sinishare mo yung mga nakakatawa, yung ay nakakatawa to, gusto kong i-share. Ay ganda nito, share ko. Pero yung mga post ng church, post ng mga ang tawag ito ng pastor, magagandang verse, hindi mo sinishare. If you're truly proud as a Christian, ito yung challenge po sa mga nakikinig at sa mga makikinig pa. If you are truly proud and to stand for Jesus, sinishare mo yung mga salita ng Diyos sa inyong Facebook. Why? Because you are proud na binago ka ng Diyos. Si amin nga po sa mga nanonood dyan, baka wala naman po ata nag-aamin na po. Just si amin po mga kapatid, kung agree po kayo sa mga sinasabi po namin. At ito pa, by inviting unbeliever, pag sinabi mo na, yes, nag-commit po ako na taga-invite, pero isang misis naman po sa isang buwan. Nawa po kung commitment po natin ay taga-invite, hindi lang po dapat isang business, isang buwan. Because every moment na meron kang makikilala na unbeliever, invite mo sila sa church. So yun po yung pangatlo, 4 lang yung ituturo ko mga kapatid. Yung una po ay stand to your word, stand to your action. Pangatlo ay stand to your commitment. And ito na po yung pangatlo. Dito po yung marami pong bumabagsak. Sabi niya dito sa pang-apat po, stand to your promises. Kapag nangako ka sa Diyos, nawa po, tuparin po natin. Kung nangako ka sa Diyos na Lord, sa loob ng 1 taon, mapiperfect ko po ang pagdalo ng church. Bigyan mo ako ng kalakasan. Nawa po gawin natin. Dahil nangangako po tayo hindi sa tao. Nangangako tayo hindi sa mga magulang natin. Nangangako tayo hindi sa pastor. Bagos nangangako tayo sa ating Diyos na buhay. Kapag nangako ka, dapat gawin natin ito. Why? Because the way na ginagawa mo po yung pangako mo sa harapan ng Diyos, naniniwala po ako mga kapatid, He will give them yung blessing na inaasam po natin mga kapatid. Kaya if you promise to God, nakulanad to na paypayswag. Ilocano, nung mangako ka to paypayswag. Awang kumatiling lupuan. Sa Tagalog, kapag nangako ka, walang lukuhan.
Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi din nagluluko. Why? Ano sabi mo po sa Numbers 23, verse 19 po ata yun? Ano yung sabi niya? Sige nga po, hanapin natin. Ano yung sabi niya doon? Ang Diyos ay hindi sinungaling ng gaya ng tao. Sabi niya ata doon. Sige nga kung tama ako. Numbers 23, verse 19. Tama po ba? Ano sabi na dyan? Sige, babasahin natin man nasawan. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So napakaliwanag po yung sabi niya, kung mangako man siya, ito'y ay tutuparin niya. Kaya hindi sinungaling ang Diyos. Kapag nangako ka din sa Kanya, tinupad mo, maging tapat din ang Diyos para pagpalain ka. Kapag ikaw ay nangako sa harapan ng Diyos at ginawang ito, naniniwala din ako, gaya ng sabi ng Numbers 23 verse 19, hindi din sinungaling ang Diyos para tupadin niya ang mga pangako niya sa iyo. Kaya yung apat na S to stand, sabi niya, stand up for Jesus. Number 1, stand to your word. Dawan yung pananalita na natin ay maparangalan natin ng Diyos. Pangalawa, stand to your action. Pangatlo, stand to your commitment. At pang-apat, stand to your promise. Nawa po mga kapatid ay meron tayong napulot na aral. Sa mga nandyan po ay mag-comment nga po kayo ng amen para makita